hubog at abo ang tao. Yung biyaya ng Diyos, inihanda para sa restoration. Ano ba yung restoration? Ibabalik ng Diyos, ano man yung nawala sa iyo. Kahit hindi siya, sabi nga natin, hindi siya yung kumuha eh. Ibabalik sa atin yung mga nawala. Kaya ng Diyos na yung pangit na mga nangyayari sa atin ay mapaganda. Dahil sa tingin mo, wala na. Matayan na, wala na. Pero merong sumisibol out of the ashes na green plant. Doon ka i-restore ng Panginoon. Ang team natin na ngayong taon na to ay ano? Arise and shine. Arise, shine. No? Yan ang vision natin ng 2026. We live in the world where darkness seems to grow deeper. O, parang dumidilim. Talagang parang padilim na nagkakaroon ng iringan, ng mga giyera. Si Trump gusto pang kunin ng Greenland. Bako nanonood kayo ng news. Merong mga wars, rumors of wars, corruption, sickness, broken families, discouragement. But, according to Isaiah chapter 60, verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. Ito yung pangako. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Sabay-sabay nga tayo doon sa naka-highlight. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Amen? Gusto niyo ba yon? Makita yung glory ng Lord sa inyo? Amen? Yan ang pangako ng Diyos. At sabi sa John chapter 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Yes, darkness is real. Struggles are real. Totoo na merong kadiliman, kaguluhan dahil nasa fallen world tayo. But the good news is, grace shines brighter. The darker the night, the more powerful the light of Christ becomes. Tayo muna ay manalangin. Nakalimutan ko manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya ninyo na kami po, Panginoon, ay narito upang makinig ng inyong salita. Panalangin po namin at tinataas po namin ang gawain ito na kayo ang mag-glorify. Itago nyo lamang po ako sa inyong likuran at buksan nyo po ang aming spiritual ears and spiritual eyes upang maintindihan po namin ang mensahe nyo ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo ay patuloy na nasa series ng Arise, Shine, Living in the Light of Grace. At ang title ng message ngayon ay Grace in the Midst of Darkness. Biyaya sa gitna ng kadiliman. Nasa part 3 na tayo. Yung unang dalawa, pwede nyo balikan sa YouTube, pwede nyo balikan sa FB. Ngayon, pagpapatuloy natin yung series natin. Imagine ninyo yung isang candle. Meron akong halimbawa, kandila, nilagay ko dito. Pag nilagay ko dito yung kandila, may liwanag na iba, napapansin nyo ba? Yes, makikita nyo, pero hindi siya nagsashine. Kumbaga, hindi makukot yung attention mo dun sa kandila na yon kasi maliwanag. Pero kapag yung kandila na yon nilagay nyo sa pinakamadilim na lugar, pinakamadilim na room, ano mangyayari? Nagsashine yun. Wala kayong ibang makikita kundi yung kandila na nasa dilim. Tama ba? The light becomes powerful. Nanonotice nyo siya and comforting. That's how God's grace works. No? Sa kadiliman, magsashine ang biyaya ng Diyos. In the darkest moments of your life, Jesus' light shines the brightest.
Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung ano man ang may struggles nyo sa buhay, kung nasa kadiliman man kayo, take hold. Ginagabayan at tinutulungan ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Kapag halos madilim na ang lahat, nalilito ka na, nahihirapan ka na, parang wala nang pag-asa, wala ka nang natatanaw na pag-asa. Uy, gumawa pa ng sariling kanta, no? Ang hanapin mo ang liwanag ni Kristo. Amen? Sa kanyang salita, sa mga preaching, hanapin mo ang Panginoon. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng comfort. Siya ang magbibigay sa iyo ng tulong. Wala nang iba. Dahil diyan, magbibigay tayo ng mga sample sa Bible din. Kasi ayon nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, all these things happen to them, yung nangyari sa Old Testament o nang nangyari sa Biblia, yung mga characters doon, serve as examples, as object, lesson to us. Bakit? To warn us against doing the same things. They were written down so that we could read about them. So, iwa-warn tayo. And number 2, so we could learn from them in these last days as the world nears its end. Malapit na ba? Di ba nararamdaman nyo na? Palala ng palala ang earthquakes. Mga bulkan na hindi sumasabog na. Yan ay mga sign ng second coming. Ang rapture, walang sign. Imminent. Paulit-ulit ako dyan para malagay, makintil sa isip nyo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? So ano yung bakit yung nasa Bible, isinulat yan? Kahit yung mga mali, kahit yung mga palpak ng mga tao noon nakasulat sa Bible, ba't sinulat sa Bible yan? Ang sama ng ugali. Bakit isinulat sa Bible? To warn us, to learn from them. Ano yung malalearn mo? Kasi pagka nabasa mo yan, eto pala nangyari kay ganyan. Hindi ko na uulitin. Nang sa gayon, yung consequence ng kasalanan no nakasulat sa Bible, hindi na natin magawa. Hindi natin maranasan yung hirap nila na pinagdaanan. Smart thing yun, di ba? Na kapag sinunod mo yon, hindi ka mapapahamak. Amen? So alam niyo na kung bakit pati yung ugaling masama nandun sa Bible? Bakit? To warn us. Number 2, to learn from them. Amen. So how grace arises and shines in the midst of darkness? Paano nga ba? Number 1, when pain surrounds you, trust God's goodness. Even in suffering, grace sustains. Ngayon, uhugot tayo ng isang kwento sa Bible. Job, kay Job. Kilala niyo ba si Job? Book of Job. No? Job in the ashes. Sino ba si Job? He lost his family, wealth, and health. He sat in ashes, overwhelmed by grief. Alam niyo po si Job, isang taong blameless. No? Grabe yung integrity niya. Maano siya? Malapit sa Diyos. Sumusunod siya. May takot siya sa Panginoon. And he stayed away from evil. At siya ang pinakamayaman na tao doon sa kanilang town, sa kanilang lugar. Siya yung pinakamayaman. Nagkaroon ng matinding pagsubok si Job. Yung kanyang yaman, sunod-sunod na nawala. Nawala sa kanya yung yaman na yun. Yung mga anak niya, 7 namatay. No, talagang sunod-sunod yung mga pangyayari sa buhay niyon. At siya naman, nagkasakit at nagkasugat-sugat ng katawan, nagnanana. Ganon katindi yung pagsubok na dumating kay Job. Ngunit, ito maganda sa kanya, hindi niya sinisi at hindi siya nagalit sa Diyos. Okay, yung iba kasi, bakit mo ito ginawa sa akin? No, hanggang sa nade-depress na sila.
Pero si Job, ang ganda, hindi niya sinisi ang Panginoon. Basahin natin, Job chapter 1 verse 20. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Binasak niya yung kanyang, inalis niya yung robe niya. At nagkalbo siya. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave me, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Ang ganda ng pananampalataya niya, di ba? Ang ganda. Nag-worship siya sa Panginoon sa kabila ng mga pangyayari sa buhay niya. At hindi nga siya nagkasala na charge niya ang Panginoon. Ikaw ang may gawa nito, hindi siya nagkasala doon. Ang sinabi niya, kaya lang may sinabi siyang hindi tama dyan about God. Alam niyo kung ano yun? Ang sinabi niya sa dyan na mali ay, the Lord gave and the Lord has taken away. Madalas kino-quote itong verse na ito kapag may nawawala o namamatay. Ito nga ba ay tama? Nasabi lang ba ito ni Job dahil meron siyang pinagdaraanan? Ito ba ang katotohanan? Ibig bang sabihin, ang Diyos pag nagbigay, babawiin din niya? Para bang, bigay, bawi. Hindi na yun, laban-laban yun, di ba? Bigay, bawi. Ganun ba ang Diyos? Kapag binigay sa'yo, akan na, bawiin ko na yan, ako may bigay niyan, blessing ko yan, akan na, wala kang magre-reklamo, ganyan ba ang Diyos? Ganyan ba ang Diyos? Ang katotohanan, ano? Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ano ba talaga ang katotohanan? John 10:10. The thief, sino yung thief? Si Satan. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sino yung I dyan? Si Jesus, have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Dumating, pumarito si Kristo para bigyan ka ng buhay at buhay na kaaya-aya. Kaaya-aya ba yung bawian ka ng blessing? No. Sino ang nagbabawi? Sino ang kumukuha? Si Satan, hindi ang Panginoon. Ang totoo niyan, si Satan talaga ang may gawa kung bakit nawala yung kayamanan ni Job. No? Siya talaga, kung babasahin niyo yung book of Job, si Satan talaga ang may pakana. Pati ang pagkamatay ng mga anak niya, pati ang pagkakasakit niya, pag binasa mo ang book of Job, si Satan ang may pakana ng lahat. At hindi yun binawi ng Panginoon kay Job. Kaya, tama ba ang sinabi ni Job na binigay ng Diyos at siya rin ang may kakayanang bumawi? Tama ba yon? Mali. Dahil kailanman hindi gusto ng Diyos na mahirapan ka. Kailanman, kapag may binigay sa Diyos, ang Diyos sa iyo, forever blessed ka na. Kung, amen, palakpakan natin ng Lord. Kung ito man ay mawala, sabi ko sa inyo, 4 Wrong choices, wrong decision, gawa ng kapwa mo, natural disaster, and si Satan. Pero never ang Diyos. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Likha lang naman niya tayo eh. Pero alam nyo, sa kabila ng pagkakaasala ng tao, pinili ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na ibaba sa atin. Nang sa gayon, mapabalik tayo sa Kanya. Diba ganun tayo kalab ni Lord? Sana ma-feel nyo, malaman nyo, mahal na mahal ako ng Diyos. At kung yun malalaman mo, parang ayaw mo nang umalis sa pagmamahal niya. Lahat gagawin mo, Lord, thank you, love mo ko. Yung pagsisilbi dito sa church o sa kapwa natin, madali na lang eh. Kasi naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon.
Ang ganda ng gusto ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you." Iniisip tayo lagi ng Panginoon. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil. Ayaw ng Lord ng evil kasi mabuti siyang Diyos. To give you a future and a hope. Future. Hindi lang ngayon. Iniisip na ng Panginoon ano ang future mo. Ikaw na lang ang susunod sa Kanya by renewing of your mind. Paano marirenew ang mind mo? By God's Word. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos, makikinig tayo about goodness of God. Amen? Nakalaan na yung maraming pagpapala at biyaya ng Diyos. Gusto niyang paulanin yan sa buhay mo. Yung kapayapaan, si Kristo yun eh. Kapag tinanggap mo na si Kristo, mapayapa na ang puso mo. Ano man pagsubok ang dumating sa buhay mo, basta ikaw ay nakikristo, andyan na yung kapayapaan. Maging masaya ka na. Huwag ka nang humanap ng dahilan. Si Kristo lang ang dapat na dahilan natin. Amen? Maraming gumagamit ng verse na ang Diyos ay nagbibigay at ang Diyos ay bumabawi. That is wrong understanding about God. Alam niyo po ba, kung babasahin natin yung context, no? Kasi iba, hindi nasa Bible yan. Anong sabi ko? Kahit mali, sinulat sa Bible ng tayo ay matuto. Ngayon, tignan natin yung context. Job 1 yun eh. Punta tayo sa Job chapter 42, verse 3. Papatunayan ko sa inyo na mali ang sinabi ni Job. Kasi nasabi niya yon dahil sa kanyang emotion. No, alam niyo tayo pag may emotion, kung ano-ano ang lumalabas sa bibig natin na hindi naman natin sinasadya. At sa pagkakataong yon, si Job nabulala sa bibig niya na ang Diyos ang nagbigay, siya din ang babawi. At eto yung pagsisisi ni Job. Ako po'y tinanong niyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan. Gayong wala naman akong nalalaman. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Kausap niya ang Lord. At mga bagay na sa hindi ko lubos na nauunawaan. Hindi pala naunawaan ni Job pero binulalas niya. Diba? Job 42 verse 5 to 6. Tignan mo. Noon ay naririnig ko lang. So yung pala, yung sinabi niya na ang Diyos ay nagbibigay at bumabawi, ano lang pala yon? Narinig lang niya pala yun. Hearsay. Kaya itinuturo po sa inyo para alam nyo na ang Diyos ay mabuti. Pag nagbigay siya ng blessing, hindi siya nang babawi ng blessing. Amen? Mawala yan sa inyo, hindi kasalanan ng Diyos. Amen? Sabi niya, noon ay naririnig ko lang o hearsay, naririnig po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon, nakita ko na kayo, kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok, ashes. Nagsisi si Job sa kanyang mga sinabi. Umupo siya sa abo at alikabok, ashes. So hearsay lang pala yun. Ito, karamihan ng mga nagtuturo, hindi ibinababa yung verse na yan. Minsan, maririnig mo sa yung necrology, no? Ang Diyos ang nagbigay at siya rin ang babawi ng buhay. Ngek. Diba? Kung babasahin mo ang Job 42, nagsisi si Job. Hindi nga bumabawi ng buhay ang Diyos, nagbigay nga siya ng eternal life. Na kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Tapos sasabihin nung nagmi-minister, ang Diyos ang nagbigay ng buhay at siya rin ang babawi. So mali. At napatunayan yan sa context ng Job. Amen ba? Kaya pag narinig nyo yon, sabihin nyo hindi. Sabi mo, alibawa may nagsabi sa inyo, ay, nawalan ka kasi binawi ng Diyos.
Bad ka kasi. Hindi totoo yan. Sabi mong ganyan. Ang Diyos ay mabuti. Ang pagpapala ay sa Kanya galing. At hindi niya babawiin anuman yung binigay niya. Amen? Kung binigay ng Diyos, it adds no sorrow in it. Amen? Hindi niya babawiin. Ano ba yung, di ba nakita niyo dyan, umupo si Job sa abo at alikabok o ashes. Ano ba ang nire-represent ng ashes? Job's ashes represent the depth of human suffering. Yung lalim ng suffering. No? Yet even in ashes, God's grace was at work preparing restoration. Kahit nasa alikabok at abo ang tao, yung biyaya ng Diyos, inihanda para sa restoration. Ano ba yung restoration? Ibabalik ng Diyos ano man yung nawala sa'yo. Kahit hindi siya, sabi nga natin, hindi siya yung kumuhay, ibabalik sa atin yung mga nawala. Isaiah chapter 61 verse 3, to console or to comfort those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes. Yung abo na pangit, yung abo na nawala, yung abo na nasunog, gagawin niyang maganda para sa atin. Amen? Job's story remind us that your ashes, not your ending, is not your ending. God can turn them into beauty. Kaya ng Diyos na yung pangit na mga nangyayari sa atin ay mapaganda. Para bang nakatayo ka sa burned forest pagkatapos ng wildfire. Di ba sa forest, kapag sobrang init, bigla na lang nasusunog. Nakatayo ka, nakikita mo halos wala nang buhay. Nasunog ng lahat. Everything looks destroyed. Hopeless. Lifeless. But then, you see a small green plant sprouting from the ashes. Bigla ka na lang makakakita ng maliit na green na halaman na nag-i-sprout from ashes. That is grace. It brings life where there was only death. Yung bang tipong, wala na. Suko na ako, Lord. Pero ang hindi mo alam, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Na sa tingin mo, wala na. Kamatayan na, wala na. Pero merong sumisibol out of the ashes na green plant. Doon ka ire-restore ng Panginoon. Amen? May biyaya sa kabila ng abo. Abo ng kasalanan, abo ng rebellion, abo ng failure or mistakes. Pero ire-restore ka ng Lord. Sa pagkakataong to, dahil si Job ay nanatiling nakaangkla sa Diyos, nanatili siya. Alam niyo, ang ganda ng ginawa ng Diyos. Sabihin niyo nga, angkla. Kailangan tayong umangkla. Ano ba yung angkla? May malaking barko para hindi tangayin ng wave ng ocean. Maglalagay sila ng angkla sa ilalim. Nakaangkla sa malaking bato. Sino ba ang bato natin? Jesus. The rock of our salvation. Iaangkla doon yung malaking barko. At kahit na malakas ang bagyo, malakas ang hangin, malakas ang wave, yung malaking barko na yon, hindi maaalis sa lugar. At ganon tayo. Patuloy tayong nakaangkla sa pagmamahal ng Panginoon. At alam niyo kung anong ginawa ng Diyos kay Job? Job chapter 42 verse 10. And the Lord, what? Restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave how many? Same lang ba ng quality and quantity? No. The Lord gave Job
twice as much as he had before. Kung meron siyang 500 na hayop, 1,000 ang nakapalit. Kung meron siyang 700 na hayop, 700 plus 700, 1,400 na hayop. At eto pa, yung namatay niyang mga anak, binalik 7 din. Mas matatalino, mas magaganda, mas yumaman si Job. Ganon mag-restore ang Panginoon. Amen? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Yung matagal mo nang pinagdarasal, sa tamang oras, sa tamang timing ng Panginoon, re-restore yan ng Lord at mas maganda kesa dati. Amen? Keep this in mind. When you feel like you're sitting in ashes, suffering, whether it's grief, failure, or loss, sino ang re-remember mong Bible character? Si Job. Ashes are not the end. They are the place where God begins His restoration. Kaya, lagi tayong may pag-asa sa Diyos. Amen? Your ashes today can become beauty tomorrow because grace shines brighter than grief. Your grief will not define you. God's glory will. Amen. Who will define you? God's glory. Hindi yung struggles mo, hindi yung problema mo, hindi yung sin mo. Ang magde-define sa'yo, ang God's glory. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Paglalakip-lakipin ng Diyos, yung mga pangit na nangyari sa inyo, gagawin niyang mabuti, gagawin niyang maganda. Amen. Kaya wag sumimangot. Hindi bagay sa atin yan. Amen ba? Huwag kayo masyadong seryoso. Ngumiti kayo dahil mahal kayo ng Diyos. Oh, amen? How grace arise shine in the midst of darkness? Number 1, when pain surrounds you, trust God's goodness. Even in suffering, grace sustains. Number 2, failure is not final. Grace lifts you up to serve again. Ulit, yung mali mo, hindi yan yung final. Nagkamali ako. Ayoko na. Suko na ako. Hindi na po. Nagkamali ako. Nakakahiya. Kukunin natin yung story ni Peter. Si Peter ay pinaka-closest disciple ni Jesus. Isa sa lagi niya kasama si Peter, si John, si James. Kaya si Peter, isa sa closest disciples ni Jesus. Siya ay bold and passionate. Kaya nga, he even declared, Lord, I will never deny you. Oh, yabang. Hindi kita ipagkakanulo, Panginoon. At mahal na mahal kita. Ganyan si Peter. Passionate nga siya, bold. Ngayon, nung dumating yung pressure, nung si Kristo ay hinuli na, at nakita siya, oy, kasama ka ni Jesus Hindi ko yung kilala. Hindi ko kilala yun. Diba? He denied Jesus. Sabi niya, nako, ano ba yun? Ano ba yung nangyari sa akin? Bakit ko siya dinanay? Na-pressure siya. Basahin natin, Luke chapter 22 verse 61. The Lord turned and looked straight at Peter. Nung nag-deny na si Peter, tiningnan siya ni Jesus. Alam niyo yon, mata lang nagsasalita na. Yeah? Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Ilan? 3 times. And he went outside and wept bitterly. Pagtingin ni Jesus. Kasi bago mangyari yun, sinabihan na siya ni Jesus Bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ko ipagkakanulo. Ay, sabi niya, hindi, Lord, di ko gagawin yan, Lord.
Pero totoo ang sinabi ni Jesus. Di ba? At nung na-deny niya si Jesus, he went outside and wept bitterly. Ba't ko ba nagawa yun? Ba't ko ba nagawa yun? Mahal na mahal ko siya. Ba't ko ba yun nagawa? Failure. Alam nyo tayo, di naman tayo perfect eh. Minsan may mga failure tayo eh. Mga wrong decisions. Tama? Marami tayong mga maling choices. Pero it's not the end. Amen? Hindi natapos yung story doon ni Peter. Imagine mo yung bigat ng guilt at saka ng shame. Talagang sobrang nakakahiya yung ginawa ko. No? I failed him, sabi ni Peter. Sobrang nakakahiya. At nakumbinsi siya dahil nahihiya siya sa ginawa niya. Ayoko na, hindi na ako sasali sa ministry ni Jesus. Sobrang na-down siya, sobrang hiyang-hiya siya sa failure niya. Hindi natapos yung story doon. After the resurrection ni Jesus, namatay, di ba? Si Jesus namatay and then nag-resurrect. After the resurrection, kinatagpo siya ni Jesus sa Sea of Galilee. No? Nag-iihaw pa nga doon si Jesus. Nagulat si Peter. Andoon si Jesus at kinausap siya ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Simon Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, mahal kita. Alam niyo po ba, 3 beses yung tinanong ni Jesus kung mahal siya ni Peter. At 3 beses, ito ang sinabi sa kanya ni Jesus. Jesus said, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. John chapter 21 verse 15 to 17. Mirroring. Ilang beses dininay ni Jesus, ilang beses dininay ni Peter si Jesus? 3 times. Ni-restore ni Jesus si Peter. Amen? Nalungkot na nga dyan si Peter sa dulo eh. Bakit kaya sinasabi ni Jesus yun? Pero hindi niya alam. Nire-restore siya ng Panginoon. At naging powerful apostle nga si Peter. Grace lifted Peter from failure into purpose. The one who denied Christ became the one who preached boldly at Pentecost, leading thousands to salvation. Tama ba? Anino nga lang ni Peter eh. Gumagaling yung tao. Panyo nga lang. Gumagaling yung tao. Nag-fail siya, pero binangon siya ni Jesus. Amen? Kung nag-fail ka, binabangon ka ngayon ni Jesus. Amen? Hindi iyan ang katapusan mo. Hayaan mong i-restore ka ng Panginoon. Umangkla ka sa kanyang biyaya. Niyayakap ka niya ngayon, kapatid. Kung meron kang pinagdadaanan, kung nag-fail ka man sa maraming bagay, andyan ang Diyos, hindi ka niya itataboy. Itatayo ka niyang muli, ire-restore ka niyang muli. Amen. Katulad ni Peter, naging powerful apostle siya. Keep this in mind. Failure is not final. You may have denied Jesus Christ in your action. Diba? Pagka may mga mali tayo, dinideny din natin si Jesus Christ dyan. Sa wrong choices natin. Or minsan tahimik lang tayo, wala akong paki, basta ligtas na ako. Wala akong paki, mo. Kung ayaw nyo maligtas, bahala sa buhay nyo. Silence. Ayoko nga tumulong dyan. Sarap-sarap ng buhay ko dito ba't ako tutulong dyan? Diba? But His grace restores. Amen? Hindi pa katapusan ng mundo, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Grace rewrites your story. What the enemy meant as the end, God uses as new beginning. Gusto kang tirisin ng kaaway, pero hahawakan. Actually, sabi nga, di ba,
I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies. Tirisin natin ang kaaway. Amen? So, how grace arises and shines in the midst of darkness. Failure is not, sabay tayo, failure is not final. Grace lifts you up to serve again. Pag nagkamali ka, bangon. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Number 3, singing in the midnight hour. Pag sinabing midnight, darkest, yun, di ba? Sa kadiliman. Trusting God's breakthrough. Kukunin natin yung story ni Paul and Silas. Si Paul and Silas ay faithful sa pangangaral ng gospel sa Philippi. Inaakusahan sila ng mali. Kaya naman, hinuli sila, pinaghahampas sila, pinagpapapalo sila, at itinapon sa pinakaloob-looban ng kulungan. Itinali sila ng bakal, yung kanilang mga paa nakatali din sa bakal. Diba? Ang dilim-dilim, para bang tila wala ng kinabukasan dahil sa sobrang dilim. Walang ilaw, walang ginhawa, walang pag-asa sa loob ng bilangguan. Minsan, ganun din tayo, di ba? Nasa bilangguan tayo. Ayaw natin kumawala, ayaw natin minsan magpatawad, ayaw natin minsan, ayoko mag-step into peace. Naalala nyo yung covenant of peace? Yung AIS, you have to step into peace. Ayaw mong humakbang para magkaroon ka ng kapayapaan. Nakakulong ka. Minsan ganun ang tao. Sa kaligitnaan ng gabi, habang sila'y bugbog, nakagapos, nakatali, parang alimoy, wala na talagang pag-asa, sila ay nanalangin at umawit sa Panginoon. Acts chapter 16 verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken at once. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. No, habang sila'y nananalangin, nagpupuri sa Diyos sa kabila ng kanilang sitwasyon. Alam nyo, minsan, yung mga tao, kung kailan yung down na down, nakakalimutan nilang tumawag sa Diyos. Pero si Paul and Silas, hindi ganun. Sa kabila na nasa loob sila ng kulungan, sila'y nanalangin, nagpuri sa Panginoon. At suddenly, biglang nag-earthquake. At dahil doon sa earthquake na yon, nakawala yung lahat ng bilanggo. At habang nga sila nagpupurit, nananalangin, naririnig sila ng mga nandoon kapwa bilanggo nila. Kaya sa mga gawi at gawa natin, nanonood din yung iba sa atin. Dahil doon, miski yung jailer, miski yung nagbabantay sa kanila, kasi akala ng jailer, nakawala na sila eh. Kasi talagang nawasak yung mga nila, yung mga chain nila nawala. Sabi nila, hindi, nandito kaming lahat, hindi kami nawawala. Dahil yung jailer nakakitang ng milagro, pati ang kanyang pamilya ay naniwala sa Panginoong Hesukristo. Napakaganda bang testimony nun? Sige, palakpakan natin ang Lord. Ang gabi ng pagkakulong ay naging gabi ng kalayaan. Ang dilim ng kulungan ay naging liwanag ng biyaya. God turned their midnight into a miracle. What looked like defeat became deliverance. Parang wala na, no? Pero nung sila'y nagpurit, nagpasalamat sa Panginoon sa kabila ng kanilang sitwasyon,
Yung pala ang umpisa ng kanilang kalayaan. Paul and Silas in grace in the darkness. Their worship invited God's presence into the prison. Their songs became a testimony to the other prisoner. Their chains fell, and even the jailer's family was saved that night. Sabay-sabay tayo sa naka-highlight. Grace shines brightest when we worship in the dark. Kaya kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, masaya, malungkot, puno ng struggle, ano man ang sitwasyon mo ngayon, huwag mong kalilimutang magpasalamat sa Panginoon. Huwag mong kalilimutang manalangin at magpuri sa Panginoon. Keep this in mind. Worship in your midnight hour when you feel trapped by fear, discouragement, or failure. Lift your voice to praise. Takot ang kaaway. Takot si Satanas kapag tayo'y nagpe-pray. Dahil alam niya, talunan na siya. Pinanalo na tayo ni Jesucristo. Kailangan alam lang natin yun. Amen. Chains break when we sing. Worship is not just music. It's a weapon of faith. Your midnight can become someone else's miracle. Others are listening. Your worship can inspire their faith. Kaya nga, yung mga testimony ninyo can inspire someone. So how grace arises and shines in the midst of darkness. Number 3, singing in the midnight hour, trusting God's breakthrough. Amen. So paano natin yan ang araw-araw natin gagawin? Paano natin yan i-apply? Beloved, walk. How do we live with hope when the world grows darker? Number 1, keep praying and worshiping even in the toughest time. Kahit sa mahirap na sitwasyon, keep praying and worshiping God. Don't be consumed by the reality of darkness. Yung bang nakapokus ka sa darkness, nakapokus ka sa struggle mo, nakapokus ka sa problem mo, wag. O nakapokus ka sa emotion mo, wag. Sinaktan niya ako. Sinaksak pa ako ng kutsilyo. Minartilyo pa ang puso ko. Na-consume ka na doon. No. Wag ka doon. Keep praying and worshiping sa toughest time ng buhay mo. Grace is greater than any darkness around us. Number 2, rest in the light of Christ. John chapter 8 verse 12, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Paano magliliwanag ang buhay mo? Paano? Dahil kay Kristo. Si Kristo ang liwanag. Wala nang iba. Hindi ang liwanag ay ang mga ilaw na nakikita mo dyan. Hindi ang social media ang liwanag. Hindi ang payo ng kung sino-sino ang liwanag. Amen? Kapag blackout sa paligid, blackout. Anong kailangan mong kunin? Yes, ilaw. Pagka sa modern day, flashlight. Pag may flashlight, makikita mo na ang paligid. Lumiliwanag. Lalo mong kailangan ang liwanag ni Jesus kapag ikaw ay nasa kadiliman, sa darkest hour mo. Kaya stay close to Him para magliwanag ang buhay mo. At stay close sa mga kapatirang mayroong malalim na pagkakilala sa Panginoon. Humingi ka ng mga advices sa mga malalim na ugnayan sa Panginoon. Mag-pray kayo sa isa't isa, kaya meron tayong small group. Magpe-pray sa isa't isa. Amen. Number 3, reflect His grace to others. Shine by showing kindness, forgiveness, and hope. The darker the environment, the more your testimony matters. You may be an encouragement to others. Makakapag-encourage ka ng iba sa pamamagitan ng sabihin
Sabihin mo lang kung paano ka pinagpapala ng Panginoon. Sabihin mo kung paano ka iniligtas ng Panginoon. Sabihin mo, alam mo, kahit nagdadaan ako dito sa mabigat na problema na ito, hindi ako natitinag kasi ang Diyos ay kasama ko. Hindi mo alam yung sinasabihan mo, may malalim ding pinagdadaanan. So you can be an encouragement to her or to him. Amen? Kaya mahalaga na lagi nating iniisip, binabanggit ang pangalan ni Jesus. Kung paanong napakabuti niya sa ating buhay. Kapag na kay Kristo ka, lagi kang nagliliwanag. Amen. Yes, in these times, the world is getting darker. Pero ito ang tandaan natin. Kahit madilim na ang mundo, hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag ni Kristo. At kung si Kristo ay nasa iyo, magliliwanag ka rin. Amen. Sabay-sabay nga natin uli. Sabihin yan, talagang ilagay nyo sa puso nyo. 1, 2, 3. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag ni Kristo. At kung si Kristo ay nasa iyo, magliliwanag ka rin. Arise, shine. Bumangon ka at magliwanag ka. Dahil ikaw ay nakay Kristo. So wrap up na tayo. Ano ang mga natutunan natin? How grace arises and shines in the midst of darkness. Number 1, sabay-sabay. When pain surrounds you, trust God's goodness. Even in suffering, grace sustains. Number 2, failure is not final. Grace lifts you up to serve again. Number 3, singing in the midnight hour, trusting God's breakthrough. At ang beloved walk natin, how do we live with hope when the world grows darker? Number 1, keep praying and worshiping even in the toughest time. Number 2, rest in the light of Christ. Number 3, reflect His grace to others. At pag muni-munihin natin itong beloved thought na ito, grace arises and shines in my darkness. The light of Christ cannot be overcome in my life. Sabay-sabay. Grace arises and shines in my darkness. The light of Christ cannot be overcome in my life. Sa gitna ng kadiliman, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag. Walang dilim na kayang talunin ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Amen ba? Yung mga hindi pa po tumatanggap ng liwanag ni Kristo sa puso nila, inaanyayahan ko kayo na sumunod at sumabay sa panalangin na babanggitin ko. Yumuko po muna ang lahat at yung mga nakatanggap na ay samahan natin yung mga hindi pa nakakatanggap sa liwanag ni Kristo. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po. Kayo po ang liwanag ng aking buhay. Kayo po ang liwanag ng aking Salamat buhay. po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng aking kasalanan ay pinatawad niyo na. Ang lahat ng aking kasalanan ay pinatawad mo na. Salamat po. Salamat po. Ako'y lalakad Ako'y lalakad sa inyong katwiran. sa iyong katwiran. Kayo na po Kayo na po ang maghari ang maghari sa puso ko. sa puso ko. Kayo na po Kayo na po ang gumabay ang gumabay sa akin. sa akin. Salamat po. Salamat po. Isinulat niyo po Sinulat niyo po ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa aking mga kapatira na narito. Maaaring meron sa kanila, Panginoon, na may mga problema, na merong pinagdaraanan, may trouble, may struggles, may failures. Sa kabila nun, Panginoon, nakatanaw po kayo sa kanila, nakayakap, at hindi nyo po pababayaan na sila ay lumugmok. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na kayo ang nagbibigay ng liwanag sa aming isip, sa aming puso. Tulungan niyo po kaming maging masunurin sa inyo.
Salamat, Panginoon, sa katotohanan na kayo ang nagbibigay buhay. At anumang blessing ay hindi nyo binabawi. Bagkus, Panginoon, kung kami nawala, nire-restore nyo po kami ng doble pa, Panginoon, sa nawala sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, sa pagkakataong ito, sa lahat ng merong nararamdaman sa kanilang katawan mula ulo hanggang paa, sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit sa katawan mo ngayon, lumayas na in Jesus' name. Wala kang karapatan sa katawan ng mga kapatiran kong ito in Jesus' name. Sakit, lumayas ka. Sakit ng ulo, rayuma, diabetes, high blood, cancer, tumor, o ano pa mang sakit na nasa katawan na yan. Binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang mga sakit na yan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin ang kagalingan mula sa inyo. At Lord, sa isang buong linggo na ito, tinataas po namin na kami malakas, malusog, masigla. At anuman tangka ng kaaway sa aming buhay at sa mga mahal namin sa buhay, sa aming negosyo, sa aming trabaho, o sa anumang merong kaugnayan sa amin, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Hindi magtatagumpay ang kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sapagkat, Panginoon, iningatan nyo na kami at pinoteksyonan. Salamat sa mga anghel na lagi naming kasama. Thank you, Lord. At ang pagpapala ninyo, Panginoon, ay tinatanggap namin. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.